Isang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati sa inyong isang magandang araw. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa, nasa chapter 27 verses 13 to 26 po ang ating pag-aaral ngayong umaga. Pinamagatan ko po itong God's Sovereignty in the Midst of the Storm. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pagbubulay-bulayan. When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. So they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. Before very long, a wind of hurricane force called the northeaster swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were handily able to make the lifeboat secure. So the men hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Because they were afraid they would run around on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. We took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and the storms continued raging, we finally gave up all hope of being saved. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, "Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. But now I urge you to keep up your courage, because not one of you will be lost, only the ship will be destroyed. Last night an angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, 'Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up your courage, men, for I have faith in God that it will happen just as He told me. Nevertheless, we must run aground on some island.'" Pagpalain naman ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang buhay ay dumaranas ng iba't ibang klase ng bagyo. Life often brings storms, and sometimes those storms are inevitable. We did not plan for storms, or we don't expect it to happen in an instant. Minsan nga po hindi natin inaasahan at ayaw natin itong mangyari sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang bawat bagyo ay nagdadala ng uncertainty, ng takot, ng pagkawasak, ng danger. Dito sa Acts 27, ipinapaalala sa atin that even when human wisdom fails and circumstances grow darker, God remains sovereign and God remains faithful and He is in control. Sa oras na ito, mga kapatid, ating pong pagbubulayan ang pagbabiyahe karugtong ng ating pag-aaral kahapon kung saan nagpaalala na si Paul na wag na tayong tumuloy, manatili na lang tayo rito. Dito tayo magpaabot ng winter kasi delikado na ang maglakbay. It is a wisdom that God gave him na paalalahanan ang kapitan ng barko, ang senturyon na siyang nagbabantay sa kanya. Subalit, palibhasa itong mga taong ito'y sanay sa dagat, kapitan nga ng barko, at sila'y
sanay tumingin sa mga nangyayari sa palatandaan katulad ng mga bituin sa paglalayag ay nakakatulong. Kaya sabi nila, kailangan tayong bumiyahe kasi sa lugar na ito hindi tayo safe pag winter. So they trust their instinct, they trust their wisdom, they trust their experiences. Pero alam nyo mga kapatid, ito ang totoo. Minsan yung instinct natin, yung ating experiences, yung ating kahusayan, pag dumating ang bagyo, lahat ng ito ay walang pakinabang. Minsan ay kulang, hindi sapat, at madalas talagang nagdadala ito sa atin ng malaking takot kapag dumating na tayo sa gitna ng unos. So, si Pablo, gaya ng ating pag-review konti, ay isang prisoner on a ship headed to Rome. This is a commercial ship, no po? Hindi po ito pag-aari ng Roman Empire, ito po ay isang commercial ship at pampasahero, no? So, bagamat si Pablo ay inosente at wala namang kasalanan, pinatunayan ito ni Felix, ni Festus at maging si Haring Agripa. Sabi wala naman dahilan para makakulong ito. Pero ang request kasi ni Paul humarap siya kay Caesar, kaya pinagbigyan siya na dadalahin siya kay Caesar para doon litisin kung siya nga ay pwedeng ikulong o siya ay palayain. Though innocent, the Apostle Paul suffers alongside others doon sa barko. Yet in the storm, Paul becomes the calmest man on the ship. Not because the storm is small, but because he believed that his God is great. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi naman nababago ng tao ang lakas ng bagyo. Walang kapangyarihan tayong bumago ng lakas ng bagyo o magdeklara na pahinain natin ang bagyo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. We don't have that power. Because I do believe that God Himself allow us to enter into the storms of life. Kasi sa mga panahon na yon, sa oras na tayo dumadaan doon, tayo mismo napapatunayan natin sa ating mga sarili kung gaano ang ating pagtitiwala at ang tibay ng ating pananampalataya. If you want to test the strength of your anchor, you have to be in the storms of life. Kaya mga kapatid, ang sukatan ng pananampalataya ay hindi yung mga magiginhawang sandali. Hindi yung mga panahon na wala kang problema. Hindi yung mga panahon na hayay-hayang buhay. Ang sukatan ng tibay ng pananampalataya ay kapag dumaan ka doon sa mga pagsubok ng buhay. At dito po mga kapatid, atin pong pag-aaralan ang bagyong ito na dumaan sa buhay ni Pablo at ng mga tripulante, kapitan at buong sakay ng barko. Ayon sa pagkukwento ni Luke. So let us first go to the context and have a brief review. 1. Paul is being transported to Rome to stand trial before Caesar. Yan po yung atin pong karugtong. Pangalawa, earlier sa Acts 27:9-12, nagbabala na si Pablo na wag na tayong tumuloy dahil masama ang panahon. Ang mga crew, kapitan at yung mga nakasakay sa barko dahil alam nila bunga ng kanilang karanasan kung anong lagay ng dagat, they ignored godly counsel from the Apostle Paul. They trust their experience over God's word and the word of the man of God. Now, ito yung consequences. At ito yung ating pag-aaralan ngayon. Ano ang consequences kapag hindi natin sinusunod or let me say, kapag ini-ignore natin ang mensahe ng salita ng Diyos? Kapag inignore natin ang payo mula sa salita ng Diyos, ang payo mula sa mga mangangaral ng Diyos, ano ang nagiging consequences nito? Samahan ninyo ako at isa-isahin natin ang mga talata ng Acts chapter 27 starting verse 13. Ganito po ang sinasabi. When a gentle south wind began to blow, they saw their opportunity, so they weighed anchor and sailed along the shore of Crete. So, nag-decide na sila, we will go.
we will proceed with our journey. At nung umihip ang hangin, nakita nila ang opportunity, inangat ang angkla at sila'y nagsimulang maglakbay. Mga kapatid, ang term na ginamit ay gentle south wind. But most of the time, the gentle south wind na ating nararanasan, ito yung mga masasarap na karanasan, gentle experiences ng buhay. Yung mga smooth experiences ng buhay. Hindi nyo po ba napapansin kapag naandoon tayo sa mga ganong karanasan, nagiging complacent tayo? Lumalakas ang ating loob na para bang napakatibay natin, na para bang hindi na tayo makaka-experience ng kahinaan, na nandun tayo sa gentle, smooth sailing ng buhay. We all want that. Tama po ba? Kapag ang takbo ng hangin ng buhay ay gentle, smooth, gusto natin doon na lang tayo magpatianod. Doon na lang tayo umayon. At itong klase ng karanasan ang gusto ng lahat ng tao. Kaya nga itong mga ipinapangaral ng mga mangangaral ngayon Buhay na walang problema, buhay na walang storm, buhay na walang sigalot, buhay na walang sakit, buhay na puro pera, buhay na masagana. And that is what you are going to hear from many preachers of today. Gentle south wind preaching. We all want that. Pero alam niyo po mga kapatid, pansinin ninyo, when a gentle south wind began to blow, they saw that it was an opportunity. Let us weigh anchor and let us sail. People who always want to sail, to walk on life with the gentle south wind. But always, take note of this, the gentle south wind gave a sense of security. But sometimes, it also gave a false sense of security. Maganda takbo, smooth ang trabaho mo. Akala mo hindi na magsasara ang kumpanya, akala mo hindi na mababankrupt, akala mo hindi ka na malilay off. Smooth ang takbo ng buhay niyong mag-asawa. Akala nyo hindi na kayo magkakaproblema. Akala nyo lagi nang hayay ang buhay. Pero all of a sudden, tinamaan ng sakit ang isa. Binawi ng Panginoon. Akala mo, smooth ang takbo ng buhay ng mga anak mo. Masunurin sa'yo. Walang problema. Nagsisimba. Mga mananampalataya. Then all of a sudden, dumalo lang ng isang gawain, nabundol ng isang rumaragas ang sasakyan dahil lasing ang driver, patay yung bata. Those may be a morbid types of experiences, but those things happens. We want a gentle south wind. We want everything to flow according to our own desire. At ito ang gusto nating agos, daloy, takbo ng ating mga buhay. The sailors believed conditions were finally favorable. And because the condition is finally favorable, let us go. Mga kapatid, ano pong aral ang ating matututunan dito? This verse teaches us that not every calm is God's approval. Alam niyo po ba mga kapatid na minsan ang demonyo ay mas magaling na kumilos sa pagbibigay ng mga bagay na ating magiging dahilan para ma-complacent. Minsan nakakala natin ang demonyo, ang mga ibinibigay, yung mga pagdurusa lang, kagaya na nangyari kay Job. Alam na po kasi ng mga tao yon. Yung karanasan ni Job, ang paniniwala ng marami, ito lang ang ginagawa ni Satanas. Bibigyan ka ng sakit, mamamatay ang mga mahal mo sa buhay, mawawala ang iyong mga ari-arian. Ito ang akala ng marami na mga pagkilos ng kaaway ng Diyos.
Pero alam niyo po mga kapatid, may mas delikado na ginagawa ang kaaway ngayon. Higit doon sa mga ginawa kay Job. At ano yun? Yung bigyan ka ng katakot-takot na kayamanan. Yung ikaw ay magkamal ng limpak-limpak na salapi to the point na ikaw ay hindi na makontento, ubod mo na ng daming sasakyan, mga luxury car, na kaya mo lang binili hindi dahil sa kotse, dahil sa payong na merong kasama yung sasakyan, na sobra mo ng pagkagahaman, ilang sasakyan ba ang kailangan para ka magbiyahe? Meron kang fleet ng airplano at helicopter, meron kang katakot-takot na bank account. At sa mga panahong yon, kalmado buhay mo, okay ang takbo ng karir mo, under your disposal ang mga taong gusto mong gamitin, mga politiko, mga mambabatas ay nakaluhod sa iyo dahil ikaw ang nagbibigay ng mga payola o ng mga SOPs nila. Tingin mo, napaka-indestructible ng buhay mo. Pero tandaan ninyo, not every calm is God's approval. Maaaring ang nagpapahintulot nito ay ang demonyo, ang kaaway ng Diyos, inilalagay ka sa kasarapan ng buhay sa mundong ito dahil sa mga panahong yon, nagtitiwala ka na lang sa sarili mo, sa pera mo, sa kayamanan mo, sa mga taong to your disposal at hindi na kailanman sa Diyos. Ito ang dahilan kung kaya sinabi ni Jesus, imposible sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa ang camel kesa sa ang tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa yung camel pumasok sa butas ng karayom. Kaya ang tanong ng mga alagad sino po ang maliligtas? Ang sagot ni Jesus sa tao wala talaga. Kung tao, walang maliligtas. Because human always want the gentle south wind. We want everything to be calm. Everything to be okay. But take note of this. Not every calm, not everything that we think is good comes from God. Amen? Sometimes the most dangerous moments come when we think everything is going well. Huwag niyo yan kakalimutan. Ang pinakadelikadong sandali ng buhay ng tao ay ang iyong paniniwala na everything is doing and going well. Like someone who ignores warning signs because the road looks smooth until suddenly they crash. Take note, comfort does not always mean correctness. Tanong, have I ever mistaken comfort for God's will? Don't you dare. Kung ipinagkakamali ninyo na kapag ikay comfort, kalooban to ng Diyos, nasa comfort, kalooban ito ng Diyos, magsuri tayo, baka hindi. Baka tayo ipinagehele ni Satanas sa kasarapan upang wag na tayong umasa, wag na tayong manalangin, wag na tayong tumawag sa Diyos because we have everything as far as comfort is concerned. Kaya minsan aminin natin o hindi, salamat Panginoon sa kakulangan. Salamat sa kasalatan. Salamat minsan sa pagkabagabag. Salamat minsan sa mga panahon na ako ay nasa suliranin sapagkat sa mga panahong yun, ang sabi ni Pablo, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Dahil kapag tayo, pakiramdam natin malakas, we don't need a help. And we don't need God for help. Now, have you ever mistaken comfort for God's will? Or do you really more on circumstances
than on God's Word? Sagutin po nating personal ang mga tanong na yan. Now let us proceed to verse 14. Before very long, a wind of hurricane force called the Northeaster swept down from the island. Hindi nagtagal. Oh, look at that. Yung comfort, hindi yan nagtatagal. The storms come suddenly. And when the storm comes, dahil naniniwala ka na hindi ito darating, kumpiyansa ka na masarap ang buhay mo, okay ang buhay mo, ano nangyayari? Dito ngayon dumadanas ng matinding collapse ang pagtitiwala ng tao dahil ang kanilang paniniwala, pinabayaan sila ng Diyos. And when storm comes suddenly, human confidence collapse in a moment. And this reminds us that storms can come even when we think we are safe. Amen? Take note mga kapatid. Ito ang biblical insight niyan. God is not reacting to the storm. It is God who ordained the storm for His greater purpose. Huwag niyo ipagkamali na dumating ang storm without God's knowing it. Huwag niyo ipagkamali na nagulat ang Diyos, o bakit may bagyo ang anak kong ito? No! Ang Diyos mismo ang nagpapahintulot ng mga bagyong itong dumaan kasi may tutuparin itong layunin sa ating mga buhay. Ano sabi ng Psalms 135 verse 6? Basahin po natin. Sabi po diyan, the Lord does whatever pleases Him in the heavens and on earth, in the seas and all their depths. Nakita niyo? Ang Diyos, mga kapatid, gagawin ang kanyang maibigan. Kaya kung may nangyari, ang tanong, nangyari ba to dahil pinayagan ng Diyos? Yes! Kaya ang laging tanong natin bilang mga mananampalataya, Lord, anong ituturo nito sa akin? At marahil kung ating sasagutin, tinuturoan tayong tanggalin ang ating kumpiyansa sa ating mga sarili na tayo ang may kapangyarihan at tayo ang dapat laging masunod. Amen, mga kapatid. Now, reflection questions. How do I respond when life suddenly turns against me? Paano ka tumutugon kapag yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo ay ayaw mo? Do you believe God is still sovereign in unexpected trouble? Or do you look at it as parusa? Hindi ba minsan pinapayagan ng Diyos? Hindi dahil tayo ay pinaparusahan, kundi ang nais lang ng Diyos ay i-redirect tayo. Instead of trusting on our own might, i-redirect natin yung ating trust sa Kanya kasi siya naman ang may control. Tama ba, kapatid? Let us go to verse 15. So the ship was caught by the storm and could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. So ano nangyari dyan? The ship loses control. And the sailors surrender to the force of the storm. Isa lang ang ibig sabihin. Darating yung panahon na wala kang magagawa sa kalooban ng Diyos, na isusuko mo talaga ang lahat ng lakas mo, ang karunungan mo, ang tapang mo, lahat ng sayo, at aayon ka na lang sa kagustuhan ng Diyos. And this shows the limit of human ability. Kahit na ganong kataas ang pinag-aralan mo, kahit gaano ka kagaling, gaano ka kahusay, gaano ka kayaman, gaano ka ka-impluensya, there comes a point when effort is no longer enough. Amen? Wala daw tong kaibahan doon sa lumalangoy against the current. Try swimming against the current. Maliban kung ikay salmon, na yung salmon mo, kasi alam nyo ba yung salmon?
They go against the current. At talagang ang gagaling ng salmon. Nakakalangoy sila against the current. Kaya malibang ikay salmon, do not try to swim against the current. Like trying to swim against strong current, you eventually must admit you need a rescue. Hindi mo to kakayanin, kailangan mo ng tagapagligtas. Amen mga kapatid? So tanong, where have I been trusting my own strength instead of God? Kanino kahigit na nagtitiwala kesa sa Diyos? Am I willing to admit my helplessness before Him? Kayo lang po makakasagot niyan. Now, puntahan natin ang verses 16 to 17. Take note na si Luke pa rin ang nagkukwento nito at ang sabi ni Luke, listen to this. As we passed to the lee of a small island called Cauda, we were hardly able to make the lifeboat secure. So the men hoisted it aboard. Then they passed ropes under the ship itself to hold it together. Because they were afraid they would run around on the sandbars of Syrtis, they lowered the sea anchor and let the ship be driven along. Ayan. So, si Luke ang nagkukwento rito mga kapatid. At ang kwento ni Lucas dyan, they do everything possible to save the ship. Ginawa nila lahat. Tinalian, kung ano-ano ang ginawa para yung barko ay maligtas. Pero nakita natin dito mga kapatid, human effort is not sinful. But human effort alone is insufficient. Sa pagkakataong ito, gumawa sila ng paraan para iligtas yung sarili nila at yung barko. Pero, yung kanilang mga kausayan na ipinagmamalaki nila kanina, yung mga kaalaman nila na kanilang pinangahawakan kanina, sa pagkakataong ito, wala nang magawa. Human effort alone is insufficient. Amen? God allows them to struggle so they will see their need for Him. Amen? Mga kapatid, ito ang totoo. We act responsibly. Hindi naman tayo pinapipirmi na lang ng Diyos na walang gagawin. But take note that our hope rests in God and not on our actions. Kaya sa James, in the book of James, ano sabi ng Diyos doon sa mga nagsasabing, bukas pupunta kami sa ganung bayan, titira kami sa lugar na yon, magne-negosyo kami doon, at puro ganon. Ano sabi ng Diyos? Hangal. Hindi nyo naman alam kung ano mangyayari bukas eh. Kaya ano dapat natin gawin? Dapat ang lagi nyong sasabihin, sa kalooban ng Diyos. Because even our best power, knowledge, and wisdom, and ingenuity will come to a point of insufficiency. Amen? Now, sagutin natin uli ang reflection questions na ito. 1. Do I confuse effort with control? Do I pray as much as I plan? Or puro na lang kayo plano without considering kung ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay ninyo at ang plano ng Diyos sa iyong buhay. 18 to 19. We took a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. Napakaganda nito mga kapatid. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hand. So ano pong nangyari dito? Dahil sa bagyo, sa takot, kasi nakita natin sa verse 17, anong sabi? Anong sabi sa verse 17? Because they were afraid they would run around on the sandbars of Syrtis. Sa sobrang takot nila na ibabangga ng alon yung barko sa sandbar, anong ginawa nila dito? Yung mga laman ng barko, pinagtatapon na nila. They throw away what once seemed valuable.
Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Pag ikaw ba ay nasa kakalmahan ng buhay, nasa kaginhawahan, nasa maayos na takbo ng buhay, itatapon mo ba ang sa tingin mo'y mahalaga? Sino ang magtatapon ng Rolls Royce na may payong? Ng mga luxury vehicles? Sinong mamumudmud ng pera, ng kayamanan? Kung lahat naman ng bagay ay nasa kaayusan. Nobody. Pero pag nakataya na yung security, pwede ka nang makulong, pwede ka nang mamatay. Naniniwala ako na higit mong papahalagahan ng buhay, itatapon mong lahat ang mga bagay na yan, maligtas ka lang. Amen? Kaya yung ibang mga nahuli sa flood control, isinasauli na yung mga kayamanan. Wag lang makulong. They will throw away what one seems valuable for the fear of their life. Kaya ang tanong, mga kapatid, kung gusto bang iligtas ng Diyos ang kaluluwa ng mga sakim at magnanakaw sa gobyerno, hindi ba minsan papayagan ng Diyos na mangyari ito sa kanilang buhay upang ma-realize nila, wala palang silbi itong mga pinagnanakaw namin? Wala palang silbi itong mga kayamanan na ito? Kumpara no sabi ni Diskaya, yung babaeng Diskaya na ngayon ay nakakulong doon sa NBI. Ngayon na-realize niya, 3 anak ko puro may ADHD. 3 anak ko puro hindi normal. Ubod mo ng daming kayamanan, ubod mo ng daming pera, hindi nagamot ng pera ang sakit ng mga anak mo. Ang pinakamasakit pa rito ngayon, willing kang mawala ang lahat ng kayamanan, ibalik ka lang sa 3 anak mong may sakit. Nakita niyo po? Kaya ngayon talagang magngangangal-ngal ang mga sakim sa kayamanan na yan na hindi nila yan naisip dati dahil naniwala at nanangan sila sa kanilang kapangyarihan. Katulad ng mga tripulante, ng kapitan at ng may-ari ng barko. Amen? Kaya kapatid, kayong mga nakikinig sa akin at naiintindihan nyo ito, lahat ng mga sinasabi ko, magtatapon ka din ng sa tingin mo ay mga bagay na importante sa iyo kapag buhay mo na at ang kaluluwa mo ang nakataya. Ang sabi ng Bible, what shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Anong mapapakinabang ng tao, makakamit man niya lahat ng kayamanan ng sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Minsan po narinig ko sa misis ko yung katagang, mahal, pera lang yan. Mahal, pera lang yan. Nahihiya po ako sa misis ko kasi meron po ako naging pagpapasya before na naging pasya ko lang without consulting her. Hindi ko po kinonsulta ang misis ko because of my own decision. Nawalan po kami ng $10,000. Yung $10,000, hindi po yun maliit na halaga. Kalahating taong sweldo na yun halos. Nawala. Masama ang loob ko kasi hard-earned money yun eh. Pero ang sabi ng misis ko sa akin, una humingi ako ng tawad sa kanya, patawarin mo kasi I will never do it again. Nagagawa ako ng pasya without consulting you, especially in terms of money. Pero ang sabi ng misis ko sa akin, mahal, pera lang yan. Mas mahalaga ang relasyon nating mag-asawa. Mas mahalaga kalusugan nating mag-asawa. Mas mahalaga ang ating pamilya kesa sa pera. Mahalaga ang relasyon kesa sa pera. Kaya what I did, I just closed my lips. Never I condemn anybody. Never I, kumbaga, sinisi ang sinuman. Wala. Naging maluwag sa loob ko ang bagay na ito dahil po, tama ang misis ko. Pera lang yan eh. Pag masisira relasyon, tapon mo yung pera. Pag mapapahamak ang pamilya, hindi natin kailangan ng pera. And sometimes, this is true.
you will throw away what once seemed valuable. At ito ang realidad, mga kapatid. Storms, no, in crisis, priorities change. Pagdating ng krisis, nagbabago na prioridad. Naalala niyo po ba, mga kapatid, nung COVID? Panahon ng COVID? Ano ang pinakamahalaga nung panahon ng COVID? Alcohol. Face mask. Ngayon ba may nabili ng alcohol? Ngayon ba may nagamit ng face mask? They don't consider it essential nowadays. Pero pagdating ng krisis, yung mga hindi pinapansin, yun ang importante. Nabigla tayo noon. Napakahalaga pala ng panahon ng pagsasama-sama. Napakahalaga pala ng panahon na iuukol mo sa mahal mo sa buhay. Napakalungkot. Noong mga panahon na yun, namatay ang tatay ko, di ako nakauwi. May mga bagay na hindi ka nagawa because of a storm. Na minsan nga, sasabihin mo, ipagpapalit mo kung ano meron ka. Babaguhin ng crisis ang priority ng buhay. Storms often strip us of what we depend on, like comfort, reputations, possessions. So we cling to what truly matters. Kapatid, ang buhay hindi kayamanan lang. Kapatid, ang buhay ay hindi pera-pera lang. Pag namatay ka ngayon, ano mangyayari dyan? Kaya ngayon pa lang, hayaan mong ikaw ang maging Panginoon ng pera mo at hindi ikaw ang magiging alipin nito. Gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gamitin mo ang pera para sa gawain ng Panginoon at para sa mga bagay na makalangit. Amen? Take note, God sometimes removes idol not to punish us, but to set us free. Kung ano yung mga mahalaga sa iyong iniidolo mo sa buhay, minsan tinatanggal ng Diyos para makita mo kung anong importante at palayain ka sa pagkaalipin dito. Amen? Now, sagutin natin to. What has God stripped away in my life? Ano ang tinanggal sa iyo ng Diyos na dati nagsisilbing sandigan mo ng iyong pagtitiwala? Did that loss bring me closer to Him? Or move you away from Him? Let's go to verse 20. When neither sun nor stars appeared for many days, and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Wow. Total darkness, no navigation, no hope. This is human despair at its deepest level, and the perfect setting for the grace of God. Mga kapatid, tanong, sinong nagsabi nito? Sino bang writer ng Book of Acts? Sino ang nagkukwento? Ang nagkukwento niyan, si Lucas. Sa Tagalog, ang sabi ni Lucas diyan, nung hindi sumisikat ang araw at maging ang mga bituin di namin makita sa mahabang mga araw na hindi tumitigil ang bagyo, nawala na kami ng pag-asa na maligtas. Si Luke yan, apostol, alagad ng Panginoon, na hindi naman iisang beses na nakaranas ng bagyo. Napakaraming pagkakataon, makasama o hindi ng Panginoon, nakaranas sila ng bagyo. And yet, itong bagyong ito, ang sabi niya, patay na kami dito. Hindi na kami maliligtas dito. No hope. Total darkness. No navigational means. This is human despair.
at its deepest level. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, yung gospel connection ito, salvation often begins when self-hope ends. Ang kaligtasan ay dumarating sa panahon na suko na ang ating mga kakayahan. Tingnan po natin ang Ephesians 2:1-5. Ano sabi diyan? Ephesians 2:1-5. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us, sabi ni Paul dyan, live among them at one time. Anong ginawa natin? We gratify the cravings of our flesh. Ano pa? And we following its desires and thought. Like the rest, katulad ng iba, we were by nature deserving wrath. But, because of the great love of God, who is rich in mercy, He made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Sa mga panahon na wala na tayong kakayahan, alipin na tayo, nagpapatianod katulad ng nangyayaring ito kina Lucas, doon darating ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Reflection questions. Have I experienced a moment when all human hope was gone? Did that drive me toward Christ, or did that drive me away from Him? Now, verse 21. After they had gone a long time without food, Paul stood up before them and said, eto na ngayon si Pablo. Hindi na to si Lucas. Si Luke pa rin ang nagkukwento, pero eto na si Pablo nagsalita. Tingnan natin ang difference ni Pablo at ni Luke. Ang sabi po ni Paul dyan sa verse 21, Men, you should have taken my advice not to sail from Crete. Then you would have spared yourselves this damage and loss. Ngayon, ang tanong, ito ba'y paninisi? Ito ba ay because of pride? No. Paul did not speak with pride, but with authority. God's word had been ignored, and now it is confirmed. Gusto lang patunayan ni Pablo, hindi nagkamali ang Diyos nang ipinasabi niya sa akin kung anong mangyayari, ang titigas ng ulo nyo. Hindi po ito pride kung hindi pagsasabi ng totoo at ng otoridad na yung kanyang mensahe totoong mangyayari. Kaya mga kapatid, listen to me very carefully. Kayo na mga mananampalataya, nagbabasa ng epistles, ng mga mensahe ng salita ng Diyos na isinulat ni Apostol Pablo. Ito mensahe niya sa atin. Kung sinabi ni Apostol Pablo, panghawakan natin dahil totoo ito na mensahe galing sa Diyos. Kung sinabi niya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan at patay tayo. At kung sinabi ni Pablo na ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo, si Kristo lang ang ating pag-asa. Romans 6:23. Panghawakan natin dahil ang sinabi ni Pablo totoo. Kung papaano dito nagme-mensahe siya, kung nakinig kayo sa akin, di sana hindi kayo napahamak, ganun din ang mensahe sa atin ngayon. Ano mang sinabi sa mga kapatiran sa iglesia sa Corinto, Efeso, Thessalonica, Galacia, kay Timoteo, panghawakan natin dahil mensahe yun ni Pablo. At iyon ay totoo. Amen? Yet Paul speaks not to condemn. Paul speaks to prepare them for hope. Amen? Anong application nito? Ignoring God's word has consequences. But in spite of that, God's mercy still speaks. Sa pagkakataong ito, may habag pa rin ang mensahe ni Pablo. So, anong reflection questions? Am I listening to God's counsel? Or how do I respond
when Scripture confronts me? Nagagalit ba tayo kapag tayo ay naitutuwid ng salita ng Diyos? Ikinasasama ba natin ng loob ito? Or pinakikinggan natin ang mga godly counsel dahil dito ilalago tayo? Amen? Now, verse 22. But now I urge you to keep your courage because not one of you will lost, only the ship will destroy or destroyed. So God's promise enters the storm. Lives will be saved, though the ship will be lost. So bakit ganon? Lord, ililigtas mo naman kami. Di sana yung barko namin, ligtas mo rin. No. Sometimes God saves us by removing what we trust in. Niligtas tayo ng Diyos pero tinanggal niya yung pinagkakapitan natin. Tinanggal niya yung ating pinagtitiwalaan. Tinanggal niya yung saligan natin ng ating kaligtasan. Amen? To illustrate this, the ship represents for security. God preserves what truly matters. Kung tanggalin man ng Diyos ang kayamanan, nandito pa rin ang buhay. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kayamanan. Kung tinanggal man ng Diyos ang saligan mo, sandigan mo, ang kinakapitan mo, tandaan mo, nakakatayo ka pa rin, may kamay ka pa rin na pangkapit, ikapit mo ito sa Panginoon at isandig mo ang iyong sandig sa Diyos na makapangyarihan. Reflection questions: what ships might God allow me to lose? Do I trust God even if my plans fall apart? Nagtitiwala ka pa rin ba sa Diyos kahit na tinanggal na yung Rolls Royce mo? O tinanggal na yung trabaho mo? Tinanggal na yung mga bagay na kinakapitan mo dati? Trust God. Verse 22 to 24. Last night, an angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you." Paul's confidence comes from the promise of God and not on circumstances. Alam niya kahit hindi tumigil ang bagyo. Alam niya ang dulo. Alam niya kung anong mangyayari. Alam niya kung ano ang kanyang patutunguhan. Key biblical truth. Paul belonged to God before he serves God. God sovereignly plan, or God's sovereign plan cannot be stopped even by storms. Amen? Tanong, do I remember that I belong to God? Do you remember that? You're God's child. We are God's children. Huwag niyong kakalimutan yun. Do you trust His promises more than any fears? Verse 25. So keep your courage, men, for I have faith in God that it will happen to us. It will happen just as He told me. So anong sabi dyan? Faith is trusting God's word despite visible danger. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos sa kabila ng nakaambang panganib. Paul does not deny the storm. He did not cancel the storm. He did not claim to cancel or command the storm. Mga Pentecostal, I command the storm in the name of... Meron bang ganun dyan? I claim in Jesus' name, storm, to move out. Meron bang ganun? Wala. Hindi niya dininay ang sirkumstansya. Hindi siya naglaho sa sirkumstansya. Hindi niya inutusan ng sirkumstansya. Kung meron tayong matututunan kayong mga Pentecostal na nakikinig, makinig kayo sa turo ni Pablo. May layunin ang lahat ng nangyayari, kaya huwag kayong cancel ng cancel, command ng command, utos ng utos, para kayong mga Diyos. Paul does not deny the storm. He trusts God above it. Amen? Kaya ang malakas ang pananampalataya, hindi yung mga command ng command, declare ng declare. Mga walang pananampalataya, lalo yung ubod ng duduwag nun. Ang may pananampalataya ay ano?
true faith rests not in outcomes, but in the faithfulness of God. Ang totoong pananampalataya, ibigay mo na. Bring it on. That is true faith. Bring it on, Lord. Because I know, wala kang ibibigay na walang layunin. Na walang mangyayari, na walang tutuparin na layunin para sa iyong kalwalatian. Kaya ang mas malakas ang pananampalataya, yung mga hindi nagde-declare ng kung ano-ano. Yung mga pag nakarinig kayo ng pastor, I declare in the name of Jesus, sabihin niyo, pastor, I don't need that. Hindi ko kailangan mawala sa sirkumstansya. Ang aking hinihingi yung panalangin na lumakas yung pananampalataya ko para maharap ko ang lahat ng sirkumstansya. Turuan mo yung pastor. Pastor, nanghingi lang naman ako ng prayer sa iyo eh. Nabigyan ako ng lakas ng loob na mapagtagumpayan ko ang aking krisis. Hindi para itaboy mo yung krisis. Hindi para utusan mo, i-claim mo, i-declare mo. You don't have power to that. You are just being so arrogant. Napakarami pong mga arroganting pastor, mga kapatid. Papatungan ka pa ng, in the name of Jesus, I command. In the name of Jesus, I declare. Magkakaasawa ka, magkakaanak ka. Next year, in Jesus' name. Di ba napaka-arrogante? Ano kakayahan ng pastor na yon? Si Uriel Balano, I declare, lahat ng mga pastor, magkakaroon ng mga sasakyan. Pag wala kang sasakyan, after 10 years, sasagasaan kita. Di ba, gaano kayabang yun? Tapos ngayon, siya yung mga pinakikinggan ng mga nung mga wala rin pananampalataya at umaasa lang dun sa mga biyayang material. Again, ano yon? Ang tawag doon ay smooth sailing wind. Hindi natin kailangan. What we need is faith and trust in God despite visible danger. Despite unfavorable circumstances. Yun ang matitibay. Amen? So, reflection question. Do I believe God's word will be fulfilled exactly as He said? What promise of God do I need to cling today? Verse 26. Nevertheless, we must run aground on some island. Deliverance will still involve hardship. Pwede naman, no? Kung Pentecostal yan si Pablo at kung totoo yung mga pinagsasasabi ng mga pastor na Pentecostal, yung mga pastor na declare, kung totoo yun, di sana sinabi na lang ni Paul. Gaya ng ginawa ni Jesus. Ano sinabi ni Jesus sa unos? Tumahimik ka. Tumahimik yung unos eh. Bakit dito hindi ginawa ni Pablo? Hindi siya si Jesus. Wala siyang kapangyarihan over the weather phenomenon. Kaya kayo mga pastor kayo, tigilan yung kayabangan nyo at pagiging arugante. Minsan nga, yung pagputi ng buhok nyo, wala kayong kapangyarihang pigilin eh. Pipigilin nyo pa yung mga kung ano-ano. I-declare nyo pa yung kung ano-ano. Uutusan mo yung cancer. Hindi ba ubod ng kayabangan? Sorry. Uutusan mo yung cancer. In the name of Jesus, I command you cancer. I command you fever. I command you pneumonia. I command... Pag ganito pong mga naririnig ko sa mga pastor, paumanhin na po mga kapatid, pero talaga hong dapat pinagsasasaway ang ganyang mga pastor sa kanilang mga kayabangan. Pagiging arugante. Si Pablo nga eh. Si Lucas na naka-experience, nandyan din siya sa barkong yan. Na-experience niya kung paano sinaway ni Jesus yung unos nung sila'y kasama ni Jesus habang naglalakbay. Bakit dito? Sabi ni Luke, wala na, patay na kami, wala na kami pag-asa. Mahina ba pananampalataya ni Luke? Hindi, kasi alam nila, they don't have
such power. Kung may mga pangyayaring ginamit sila ng Diyos para sa kagalingan o sa anumang himala, Diyos ang kumilos doon at hindi sila. Yan katwiran ng mga pastor na Pentecostal, Jesus name naman ginamit ko eh. Hindi naman ako in Jesus name. So ano ngayon yung Jesus name? Mantra? Ano ngayon yung Jesus name? Parang kapangyarihan? Power? Mga kapatid, huwag kayong padaya. Huwag kayong magpaloko. At pag may pastor na ganon, sawayin nyo. God's promises do not remove pain, but they guarantee purpose. Amen? Sometimes salvation feels like a wreck before it feels like rescue. Ang kaligtasan, kailangan mo nang maging parang shipwreck before it became a rescue. Am I willing to trust God even if the path is painful? Do I believe God is working even through difficulty? Mga kapatid, ano ang big idea na itinuro ng ating text? Yan. Huwag niyong kakalimutan. God is absolutely sovereign over storms, faithful to His promises, and present with His people, even when all human hope is gone. Amen? Now, may gitsang oras na po ako. I-conclude po natin ang ating pag-aaral. 1. The storm did not stop God's plan. 2. The storm did not silence God's word. And 3. The storm did not defeat God's servant. Kapatid, if you belong to Christ, no storm can destroy what God has promised to save. Amen? Tayo po'y tumungo. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you that you are the God who rules the wind and the waves. Forgive us for trusting our wisdom more than your word. Teach us, O Lord, to depend fully on you, especially in the storms of life. Lord, when our hope is gone, reminds us that you remain faithful. Help us to say with Paul, I believed God. Lord, may you strengthen our faith, calm our fears, and glorify yourself through our lives. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone. See you tomorrow.